What's up guys? Good morning. So it's past Friday. Kakagising ko lang. So I have update for Pajero. Who's here? It's Japan. Other form. VPN 909. Nag-iba yung mugs niya. Boss Eric, ang may-ari ng eBirds, nandito mismo. The issue is ayaw mag-start ni Rex. Since December actually nandito na siya. Yun, nag-crank. Ginagawa nila manual. Starting. Na ganun siya bago nawala ng tuluyan. So na-diagnose kuya, starter problem talaga. Tama yung hinala ko. Starter talaga siya. Time check. 12:03 na, dito pa rin sila. The plan is tatanggalin muna daw yung starter and then i-check nila. Baka naman kayang ayusin dito. Pagka hindi, ang alam ko, dadalhin muna nila. And then, babalik. So for the meantime, dito muna tayo. Tingnan muna natin si Japan. Naka-tilis na siya. Nung nakita ko to sa shop, sa eBirds, naka 6 spokes ata yun, na rally art. Ngayon, yun, ganda niya. Sobrang bumagay yung stilis. Kasi silver yung kulay. Para sa akin, ang ganda. Yung iba kasi ayaw din ng stilis. So, very objective. Pajero Classic. Ganda. Tsaka ang bango. Same pa rin. Ito pa rin yung nakita ko nun sa shop. Diba? Sobrang linis. Kapal nung radiator. Mga ano to. 2 inches. 2 inches na rad. Ayun na. Natanggal na yung starter. Ayun. Ang daming nalaglag. Nabusan to ng carbon. Ano? Supok na. Toasted. Tostado. Dumi. Ayan ang ano yan, sir. Naubusan ng carbon ho yan. Wala nang carbon. Meron siya. Kaya nasunog to, naubusan ng carbon. Pagka ganyan ka-EXC na yan, ang bali magpapa-under na lang siya sa pilitan, yung battery mo, pag malakas. Ngayon, kailangan battery mo, lagi ng bago. Ngayon, napuwersa siya, kasi nga, deterioration na siya. Yan na yun, yung pagka yung minsan, kahit galing sa takbo. Yan na yun. Kaya alam tatagal ang battery. Buong ano? Lahat na po yan, sir. Pati ito? Isang buong ano nga? Isang buong set na po yan. Sige, ganun din naman. Pwede rin naman yan. Kung ano na yung sira talaga. Ang matitira lang pag pinapalitan ko talaga yan. Ito na. Bahay lang. Hello again guys. Time check, it's 3:41 in the afternoon. Andun pa rin sila. Kakabalik lang. Hindi ko sila naabutan na bumalik. Bali, ang ginawa is dinala yung pinaka-case ng starter. Tapos may pinuntahan sila. And then, yung nabili na starter na bago, kinuha, tapos nilagay doon sa case para fit pa rin dito. Kasi iba yung sa tornilyuhan. I'm leaving it up to the professionals para gawin si Rek kung ano man yung mga dapat gawin. Pero as of now, ayun, nakabantay lang. Yung starter na doon sa ilalim. So hindi ko na nakita kung ano yung nabili na. Alright, first start. Bakit natutulak? Yun o. Ayan, parang nangingina siya. Ayan. Buwan. Isang buwan na rin. Ayan. Namatay.
Try na lang natin. Kasi ang tansya ko, if hindi starter, fuel line. Fuel pump, either fuel pump, fuel filter. Yung sunod na rason kung ba't ganito yung makina. Pero since bago na yung starter, so in a starter, possible na fuel pump, fuel line, fuel filter na barado. So ngayon, hindi na troubleshoot pa rin. Cannot give up. Hindi namatay. Ah. Up, up. Tama na. Meron eh. Abot ng ganda dito. Sige, isa pa, boss. Tinetest kung umaabot na. Up, ah. Meron. So palitin at talaga boss yung Tingin ko heat ito. pump. Kung hindi ito, ito. Ito injection pump. Kasi dalawang panggagalingan niya eh. Pag bumalik sa tangke yung diesel, lalambot talaga dito. Kaso, ang return niya, isang galing dito, isang galing dito. Mm. Kasi pag bumabalik sa tangke, yung diesel, pag hindi naandar, sisingaw, oo, magkakaroon ng hangin. Mm. Oo, Nawala siya ng pondo sa nabibitin siya ngayon. Eh, tingnan mo ito, malambot na naman. Oo. Sige boss, start mo nga. Na-replace na yung starter, pero same pa rin, nanghihina pa rin siya. Ang tingin ni Boss Eric, it's this one. The feed pump and injector pump, pero okay naman. Pero ito talaga yung tansya namin kasi hindi siya nag-hold ng load. So sana matapos na dito. And then once after nun, makaka-move on na sa iba na pwedeng i-repair. Next week ulit. For now, pause muna yung pag-repair kay Rex kasi it's late and may schedule sila bukas so hindi sila makakabalik agad. And then, kung sakali, baka next week daw. So nag-order na rin naman ako ng feed pump kay Boss Eric and fuel filter daw sasamahan niya na. So successful day naman. Kasi napalitan yung starter which is tingin ko na isa. So yun ang tansya ko starter, fuel line, fuel pump, or injectors maybe. Last na yung injectors kasi kung magto-troubleshoot ka, syempre sa pinakamadali, papunta sa pinakamahirap. Starter, okay na, check na yun. Fuel line, yun. Yung feed pump, fuel pump. Yun na yung next. So, that's for next week. Update na lang ulit ako. Hey, what's up? Good morning ulit. It's the following week since nung pinalitan yung starter. May naman nakabili ng fuel filter assembly. Ito siya. Ito siya. Nasa kabila yung pang bleed.
Kakabit lang muna namin, tapos check. Sana umakay na. Ito yung nakakabit currently kay Rec. Diyan mabigat siya. Siguro dahil may laman. Ito yung bago. Ang difference nila ay this one, switch. Ito yung sa luma. Parang female. And then ito yung bago. Ito sa left yung bago. Para siyang male. Lipat na lang namin to dito. So, ngayon, manual pump. Ito. Ayun, meron. Sumirit na. First test start. Test start number 2. Other problem, lagi feed pump pero same pa rin, bibitin siya. So ibig sabihin yung circulation ng fuel ng diesel niya from feed pump papunta ng injector, tumabalik lang sa tangke. Pero ito, nung binilid namin injectors, meron naman. Diagnose muna ulit kung ano yung magiging problema. Ngayon, iwanan muna ulit si Rex dito. So, update na lang ulit ako pagka may nakita na ako ibang solution. Hey guys, update ulit. It's February 20, 2026. I brought reinforcement, so nandito yung nag-convert ng Pajero. Galing silang QC, nagpalit ng fuel pump na ganun pa rin. Nawawalan pa rin siya ng feed fuel. So kahit naka-start na ganun. Checking na lang ngayon. Yun, ang tingin ni Tito Joy is heater problem. So let's see kung ano mangyari. Ang original kasi ng glue plug nito, yung dulong, manipis, maliit. Wala, puro sira na to, putok na to eh. Paano ito? Hindi talaga andar to. Hindi mo ah. Kiss lang pa, daddy. Oh, wala oh. Dapat babaga yan. Mabilis magbaga. Wala yan eh. Uy, nawakan ko na nga. Oh, ayan oh, may spark na eh. Pag pinirmis mo yan, puputok talaga yan. Sige, pre, start! Yun, ang problema. Ano, pre, start mo ulit. Yay! Okay, pre, start. Sige. Hindi kasi ito, pag ped pump mo yan, ibig sabihin yan, pag tumigas na yan, ibig sabihin, puno na yung injection pump. So, pag in-start mo yan siya, lalambot yan siya kasi ang hihigop na, ito na yung injection pump. Pag ganyan siya, isa lang ang problema niyan, pag di talaga, yung pump na ng injection pump. Sarili yan ang pump. Sige pre. Yo. So, yan, nakabalik na yung intercooler. Kulang lang, nagkulang. Yan, running na ulit siya. Pinalitan ng glow plugs. Nakarekta na siya sa injection pump. For now. Running na ulit siya.
Hindi ko lang sure kung kaya na ng long ride. Ang diagnosis, injection pump, bumabara na. Finally, up and running na ulit si Rex. Pwede na ulit i-dalhin sa mga shop para ipagawa. So ngayon, papakalibrate ko injection pump. Waiting na lang kung ano magiging hatol, kung pwede na itong ilayo. Update ako mamaya. What is up guys? Good afternoon. Kukento ko lang kung anong nangyari doon sa Pajero. Na-fix na yung issue. Sabi nga ni Boss Eric, kailangan i-recalibrate yung injection pump. And ang ginawa muna namin para lang mapatakbo yung Pajero is yung line from tank. Diniretso na namin sa injection pump para nakarekta na yung gas. Hindi na siya dadaan doon sa feed pump and then papunta ng injection. Kasi pagka galing siya ng injection pump, parang kinakapo siya ng diesel. So, pag naka-start na siya, kahit ibomba mo siya, parang not enough yung nakukuha ng injection from feed pump. Ang tingin namin is nalilimit yung diesel doon. Kaya nirekta na muna namin and then umokay naman. Yung Pajero ngayon, nandun sa QC, doon ko muna iniwan. Kasi yung calibration ng injector pump by schedule pa. And hindi naman ako pwedeng makapag-schedule kasi may pasok nga ako, may trabaho ako. Nakaschedule din siya for detailing kasi medyo nakatambay sa ilalim ng puno. So, kailangan yung pintura maalagaan ulit. Bali, lahat ng problems ni Rex mula nung natambay siya is na-fix na. So, na-fix na yung idling, nahanap na yung culprit, which is ito nga na injector pump. Bali, bago na rin yung feed pump. Aircon is okay na. And then, yung floater sa fuel, yun yung isa sa pinakauna natin ginawa, okay na. Electricals is okay na rin. Ilang beses ko na rin siya nadala sa GRGA on and off cam. So marami pa rin akong medyo napabuting din sa kanya off cam kasi hindi ko rin dala yung cam ko. Wala akong time nun para mag-edit and gumawa ng video kasi yung pang ilalim, okay lahat ng bushings, bago lahat ng bushings nun from Neil, from sa shop ni Neil. The last thing I want to say is, ayun, the Pajero is now for sale. And ayoko man sana, pero kailangan ng financial support para sa business. So, and sa kapatid ko, sila magraran ng business. Nangihinayang ako na hindi ko pa siya nadala for camping trip or any overland trips kahit yung sa mga basic lang. Wala magagawa. Pero ngayon, ayun, the Pajero is for sale. And sana mapunta siya sa tao na marunong mag-alaga din ng sasakyan. Kasi sobrang dami kong memories dun sa sasakyan na yun. Sobrang layo na pinagdalan sa akin nun. Ang dami kong napuntahan, ang dami kong nakilala dahil sa Pajero na yun. And ayun, yun yung icon ng YouTube channel ko eh. Kumbaga, siya yung nag-trigger sa akin para i-start talaga itong vlogging line. Plano ko is talagang gamitin si Rex and i-build siya. Kaya lang, nataon ngayon na kailangan ng financial support para sa business. So, wala akong magagawa kundi benta. Ayun, sa lahat po ng mga nag-subscribe from since day one ng restoration ng Pajero, thank you po. Sa lahat po ng nanood, marami pong salamat. Sa lahat po na nag-comments, sa lahat ng mga nakilala ko, sa lahat ng nagme-message sa akin regarding sa mga current problems ng Pajero nila, baka na mga nagkukwento, kumbaga, yung mga nagkukwento ng experience sila sa Pajero nila. Sobrang nakakalungkot lang kasi talaga kasi sobrang baby ko yon and sobrang gustong-gusto ko siyang sasakyan. Sa lahat ng nahawakan ko na sasakyan, siya talaga yung favorite ko. Because I'm a big rally fan talaga. The Pajero is very well known sa rally world. It's very objective, pero para sa akin, isa ang Pajero sa best car for rally. Proven and tested naman sa Dakar Rally. Statement ang ginawa ng Mitsubishi noong 90s regarding sa Pajero. At the same time, original yon from Japan. And sobrang effort and sobrang alaga ang pinagdaanan ng sasakyan na yun. Sana talaga sa susunod na owner ni Rex, sana alagaan siya na mabuti. Again, to my viewers,
Maraming salamat po sa pagnood sa journey ng restoration po ni Rex. Maraming salamat po. Dito ko po muna tatapusin tong vlog and sana po subaybayan niyo ako sa susunod na kabanata ng channel na to. Thank you so much for watching. Peace.